Hello guys, isa napakaganda at pinagpalang araw po muli sa ating lahat. Welcome back again sa ating YouTube channel. So ito pong bahay na pag-uusapan po natin, napakagandang panimula po ito ng kababayan po nating OFW. So kung makikita naman po natin yung kanyang design, usong-uso po yan ngayon. Yung kalahating roofing po niya, slab po yung ginamit. So ginawa po nilang roof deck. So pag-uusapan po natin kung magkano nga ba yung magagastos po natin sa ganitong klase po ng design ng bahay. And then sa lahat po ng mga hindi pa po nakapag-subscribe, kung hanap po natin mga video is about po sa pagpapagawa ng bahay, mga ideas, itong channel po natin yung nababagay po sa inyo. So wag po natin kalimutan na i-click yung subscribe button at i-click na rin po natin yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos upload po natin dito sa YouTube. Ito po yung perspective or ginayang bahay nga po ng kababayan po nating OFW, pero hindi po siya 100% perfect. Kung makikita nga po natin, meron din po siyang roof deck. So yan lamang po yung kanilang binasihan sa pagpapagawa po nila ng kanilang dream house. So ito po ay may sukat na 7 by 8.3 meters, or kung i-convert po natin siya sa square meters, meron po siyang sukat na 58 square meters. So meron po siyang dalawang kwarto, 1 toilet with bath, living room, dining room, kusina, terrace, and then yung kalahati po ng kanyang roofing, ginawa po nilang roof deck. So lahat po yan pag-uusapan nga po natin. Kung magkano nga ba yung dapat po nating i-budget sa ganitong klase ng sukat ng bahay at ganitong klase ng design. So bago nga po natin pag-usapan itong nagastos nila, mga materialis na kanilang ginamit, yung mga presyo po nito, ipakilala po muna natin yung owner. Si Mr. and Mrs. Vladimir and Leona Fernando. Si Sir Vladimir po pala isang Grab driver sa sarili po nilang sasakyan. So dati, isa rin po siyang OFW sa Saudi, pero nakauwi na po siya, nag-for good na po siya. And then yung kanyang asawa naman, isa rin po siyang domestic helper sa Hong Kong for almost 9 years. 2013, nung nang ibang bansa nga po si ma'am. So hanggang ngayon, nandun pa rin po siya. Pinatunayan din po talaga nito mag-asawa na isa po yung sa pinaka-way po nila na mga ibang bansa para lamang talaga matupad itong kanilang pinapangarap na bahay. And then makabili nga po sila ng sariling sasakyan para po sa kanilang kinabukasan. And then guys, talagang nakaka-proud po ito mga kababayan po natin na nagsusumika po talaga sa ibang bansa. Iniiwanan po yung kanilang pamilya, yung kanilang anak para lamang mapagtapos ng kanilang mga anak at para matupad lahat ng kanilang pinapangarap sa buhay. So sana maging inspirasyon nga po natin itong mag-asawa dahil may kasabihan po tayo na hanggat nabubuhay po tayo, meron po tayong pag-asa. So yan guys, wag po natin isipin yung estado po natin sa buhay. Lalong-lalo na yung trabaho po natin. Marami na po tayo na i-feature dito. Yung iba pa nga po dahil yung mga domestic helper, 15,000, 20,000 yung kanilang sinasahod buwan-buwan. Pero bagamat po yan, yung kahirapan po nila, yung naging isang inspirasyon po nila para lamang matupad talaga itong pinapangarap na bahay po nila para po may masisilungan yung mga anak nila sa Pilipinas. Kung minsan yung kapalaran po natin, parang gulong po yan. Kung ngayon nasa baba po tayo, balang araw, tataas din po tayo. So sana wag po tayong sumuko. So balik po tayo dito sa detalye ng pinagawang bahay ng kababayan po natin. Dahil isa po ito sa pinaka-way po natin para makatulong naman po sa mga magbabalak magpatayo ng bahay. Especially nga po ito mga loyal subscribers po natin na ang hanap is video about po sa pagpapagawa ng bahay, mga designs or ideas. So bago po yan, ito pong bahay po pala ng kababayan po natin is matatagpuan sa San Jose, San Pablo, Isabela. And then nag-start nga po ipatayo ito ng August 2021 at na-stop po siya ng October 2021. So yung pagpapagawa po kasi nila step by step. Ganun naman po kasi dapat tayo sa pagpapagawa po ng ating bahay. Kung saka lamang po tayo nagkakaroon ng pera, saka po tayo nagkaroon ng ipon, saka lamang po tayo magpapakontinue, wag po natin ito madaliin. Ang importante naman po dyan, maganda po yung kalalabasan nito, satisfied po tayo. Pero ngayon guys, ongoing na rin po yung pagpapagawa ng kanilang ceiling. Pero wala pa po siyang tiles, wala pa po siyang pintura. Pero soon, makikita na po natin ito sa part 2, yung fully finished house nitong pinagawa po ng bahay ng kababayan po nating OFW. At sana mapatapos po natin itong video para malaman po natin yung ganitong klase ng bahay kung magkano nga ba yung dapat po nating i-budget na talaga naman po napakaganda po ng pagkakagawa nito. Pwede po kasi tayo mag-relax sa kanyang terrace and then doon sa kanyang roof deck.
Pag-usapan naman po natin yung structural materials nitong bahay po nila. So umabot po yan sa 1,700 plus na hollow blocks. At ang bawat isa po niyan sa kanilang lugar, sa San Jose, San Pablo, Isabela, 12 pesos po yung bawat isa. Sa semento nila guys is 212 pesos each. Sa steel bars naman po ginamit, mga round bar po nila, 12mm, 240 pesos each, 10mm, 165 pesos, and then sa 9mm po nila, 120 pesos. So yan guys, lagi ko talagang sinasabi dito kung saan ipinatayo yung kanilang bahay, yung mga na-feature po natin ditong dream house. Dahil nga po sa ibang lugar, iba po kasi yung mga presyo, and then mas mahal po kasi, especially nga po kung nasa syudad po tayo. So sana maging basihan lamang po natin ito. Wag din po natin i-compare yung nagastos po nila sa atin. Marami po kasing dahilan kung bakit nakatipid po sila or kung bakit mas mahal po sa kanila. Dito naman po tayo sa mga workers na gumawa po sa kanilang bahay. So bali 5 person po lahat yung gumawa dito. At ang isa sa pinakamalaking factor kung bakit nga po sila nakatipid, dahil well managed po talaga itong si Sir Vladimir. Nabantayan po niya, siya po mismo yung nagmando, and then lahat ng mga materialis na kanilang binili, siya po yung mismo yung nagcanvas sa mga warehouse. So yan guys, sa pagpapagawa ng ating bahay. Pusisain din natin yung mga workers natin. Hindi porket kontrata yan or arawan, babaliwalain po natin yan. Dapat nandyan po tayo sa pagpapagawa mismo ng ating dream house. Hindi ko naman po sinasabi, yung mga workers po kasi minsan wala pong malasakit po sa atin. Lalong-lalo na kung arawan, kung hindi po natin yan nabantayan, baka mabagal po sila. Pero hindi naman po yan lahat. Maraming pa rin po mga kababayan po natin, mga workers na may malasakit po sa atin. So dyan guys, sa kanilang skilled worker, 600 pesos per day. And then sa laborer po nila, 400 pesos per day. Ito naman po yung itsura ng kanilang roof deck. Kung mapapansin nga po natin sa left side, meron po siyang space na hindi nga po nalagyan ng tubular grills. So bale, ilalagyan po nila yan ng hagdan na spiral railings made of stainless. So hanggang ngayon guys, ongoing pa rin po yung pagpapagawa nila dyan sa mga grills po nila. So dyan po pala sa grills nila guys, nakagastos nga po sila ng 22,000 pesos mahigit. So pag-usapan naman po natin yung sa kanilang roofing. So dyan po sa kanilang roofing, gumamit nga po sila ng wood trusses or kahoy. Kasama na po yung mga pintuan and then hamba, gumastos po sila ng 70,000 pesos mahigit. So dyan naman po sa kanilang yero, gumamit nga po sila ng long span type and spandrel, gumastos po sila dyan ng 40,000 pesos. Sa mga hindi po pala nakapansin, doon po sa part ng kanilang roofing, doon po sa kanan, buhos or slab po yung ginamit. So yun po yung pinaka roof deck po nila. And then sa kaliwa po niyan, yero po yung ginamit. And then guys, dyan naman po sa kanilang mga sliding windows, gumastos nga po sila ng 41,000 pesos, 9 pieces. Aluminum po yan. So ito na nga po yung pinaka last part na pag-uusapan po natin. Magkano nga ba yung dapat po nating i-budget sa ganitong klase ng bahay? Although ito guys, basihan lamang po natin. Huwag po natin i-compare kung magkano nga po yung gastos nila sa magagastos din po natin balang araw. Dahil hindi na po talaga yan parehas ng mga materialis price bawat lugar po natin. So bago po natin pag-usapan yung total cost po nito, gusto ko lamang po sanang humiling po sa inyo na paki-like and follow po natin yung ating Facebook page na ang pangalan same lang din po dito sa ating YouTube channel, Day Explorer. Yung mga ina-upload ko din po dito sa ating YouTube channel, ina-upload ko din po doon para ma-share po ng mga kababayan po natin na magbabalak pa lamang na magpatayo ng kanilang dream house para po sa kanilang pamilya. And then guys, nagbibigay din po ako doon ng konting blessings na dumadating po sa akin through GCash. So magkano nga ba yung total cost po nito? Umabot na po ito sa 500,000 pesos. Labor and materials. Wala pa po siyang pintura, tiles, ceiling, and then kunting retouch na lamang po yan. And then soon, abangan po natin yung part 2 po nito para ma-update po tayo kung magkano nga ba yung total cost nito kapag fully finished na po siya. So yan guys, maraming salamat po sa sumusuporta dito po sa ating munting channel.
Happy 74,000 subscribers po sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo and God bless all.